Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Christine Joy Sarasap. At sa punto pong ito ay ipagpapatuloy ko ang naudlot na talakayan ni Binibining Serencio na kung saan ay patungkol sa elemento ng nobelang Pilipino. Sapagkat nga ay natalakay na niya ang mga iilan po sa mga elementong ito, ngayon ay dumakon naman po tayo sa susunod na elemento na kung saan ay ang tauhan. Okay, now, so, kapag sinabi po nating tauhan, kung bibigyan po natin ito ng definisyon, ito po ay tumutukoy sa personalidad na kung saan ay inilalarawan, kinakatawan, o di kaya inalalahad sa kwento na kung saan ay nakapaloob sa isang nobela. At ang mga tauhan din po ay ang mga tao na kung saan ay nagpapagalaw o siyang gumaganap sa nobela. At sa karagdagan pong kaalaman, ang mga tauhan ay napakahalagang bahagi ng isang nobela dahil sila ang nagbibigay buhay sa kwento sa pamamagitan din po sa kanilang mga aksyon, salita at saloobin. Mas nauunawaan ng mga mambabasa ang kwento at nakakaugnay sa mga pangyayari. Okay, now, so sa tauhan po, meron po itong dalawang uri. Ito po yung matatawag nating protagonista o di kaya bida at antagonista na kung saan ay ang kontrabida. So kapag sinabi po nating protagonista o di kaya bida, ito po ay ang pangunahing tauhan na kung saan siya po ang dahilan kung bakit may nobela at sa kanya rin po nakapokus ang mas maraming bahagi ng akda. At kapag sinabi naman po nating antagonista o siyang kontrabida, ito po ay nagsisilbing kalaban ng protagonista o di kaya ng bida. Tungkulin niya pong guluhin ang buhay ng protagonista sa maliit o malaking paraan. So, narito po ay kailangan niya pong maitulak ang protagonista sa isang dead end o literal man. So, halimbawa, ihuhulog niya sa bangin ang bida o inigipit niya sa buhay ang bida. So, dito po, upang po ang protagonista ay gumawa ng sariling pagpapasya o di kaya aksyon. So, ang mga protagonista po at ang antagonista, ito po ang dalawang uri ng tauhan na kung saan ay karaniwang makikita po natin sa mga nobela. Sila ang nagbibigay ng tensyon at direksyon sa kwento. At ang kanilang mga pagtutunggali po ay nagpapakita ng mga tema at mensahe ng isang nobela. Naman po ay dumako naman po tayo sa tagpuan. Alam ko naman na halos tayo pong lahat ay pamilyar na po kung ano ang tagpuan o ano po ang role o di kaya'y ginagampanan ng tagpuan sa isang nobela. So, bibigyan po natin ito ng definisyon. Ang tagpuan po ay ito po ay kumbaga tumutukoy kung saan at kailan naganap ang kwento na nakapaloob sa nobela. So, nakasaad po dito ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente. Ganon din ang panahon kung kailan po naganap ang kwento. At ang tagpuan po ay napakahalagang elemento ng isang nobela dahil ito ay nagbibigay ng konteksto sa kwento at sa pamamagitan po ng paglalarawan ng mga lugar at panahon, mas nauunawaan ng mga mambabasa ang mga pangyayari at nakakaugnay sa mga tauhan. Ngayon naman ay dumako naman po tayo sa dialogo, no? So, ang dialogo po, ito po ay isang salitang tumutukoy po sa isang pag-uusap o di kaya talakayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao. So, ito po ay maaaring maging formal o maaari din pong itong maging di formal at karaniwan po itong maglalayong magpalitan ng mga ideya, opinyon o di kaya impormasyon. So, sa mas malawak na konteksto po, ang dialogo ay isang mahalaga sa pagbuo ng ugnayan sa pag-unawa sa isa't isa. Ito po ay napakahalaga sapagkat nagbibigay ito ng mensahe sa loob ng isang nobela, no? Ang dialogo po sa karagdagang kaalaman, ito po isang napakahalagang elemento sa nobela dahil ito po ay nagpapahayag po ng mga saloobin at damdamin ng mga tauhan, no? So, sa pamamagitan ng dialogo, mas nauunawaan ng mga mambabasa ang mga, like for example, o halimbawa, mga motibo ng mga tauhan at nakakaugnay sa kanilang mga karanasan. Sa puntong ito po ay dumako naman po tayo sa panghuling elemento ng nobelang Pilipino na kung saan ay ang panauhan. So, pagbibigyan po natin ito ng definisyon, ito po isang kilala po ang panauhan sa terminong pananaw o di kaya paningin. So, tinutukoy po ng elementong ito ang perpektibo, posisyon o di kaya ang
pagtingin na pinagmulan ng kwentong isinasalaysay o isinusulat. So ipinamamalas po ng panauhan ang kwento batay sa paningin o di kaya pananaw ng isang tagapagsalaysay, no? So ito po ay isang estilo ng pangnaratibo ng isang katha. So sa karagdagang kaalaman, ang panauhan ay isang mahalagang elemento ng isang nobela dahil ito ang nagtatakda kung sino ang nagkukwento ng kwento. So sa pamamagitan ng pagpili ng tamang panauhan, maaaring kontrolin ng may akda ang impormasyong ibinabahagi sa mga mambabasa at ang mga paraan kung paano nila nararanasan ang isang kwento. Okay, so inilalarawan po ng panauhan ang tinig na pinagmula ng isang katha at ang anggulo kung paano sisipatin at tutunghayan ang mga tauhan, pangyayari at iba pang detalye sa isang kwento. So sa panauhan, meron po itong tatlong uri na kung saan ang una po ay unang panauhan. So sinasabing ito ang pinakamadaling paraan, ang paunang ito para po maugnay ang mga mambabasa sa isang tauhan. So ang paggamit ng unang panauhan ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na mararanasan ang kwento sa pamamagitan po ng pananaw sa isang tauhan. So ito ay maaaring maging epektibo sa pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng mga mambabasa at ng tauhan. Ngunit maaaring itong limitahan ang impormasyong ibinabahagi sa mga mambabasa. So, ang pangalawa po ay ang ikalawang panauhan. So, gumagamit po ito ng ikaw sa halip na ako o di kaya siya sa mga anyo ng nobela. So, madalas po na ginagamit ito sa pagsulat ng mga non-fiction na akda o kaya kapag nais ng may akda na ipamala sa mambabasa ng personal na paraan ang kanyang mga pinupunto o di kaya ang argumento. So, ang panghuli ay ang ikatlong panauhan. Ito po ay ang karaniwang ginagamit sa panauhan sa mga nobela. So, gumagamit po ito ng pananaw na siya at sila. At ito po ay ang pinakamadaling isulat. At ang paggamit po ng ikalawang panauhan ay naglalagay ng mga mambabasa sa posisyon ng isa sa mga tauhan sa kwento. Ito ang maaaring maging epektibo sa pagbuo ng suspense at pagpapanatili po ng atensyon ng mga mambabasa. At sa panghuli po, ang ikatlong panauhan naman ay nagbibigay sa may akda ng mas malawak na kontrol na kung saan ay kontrol sa impormasyon na kung saan ay binabahagi po sa mga mambabasa. Naway mayroon po kayong mga natutunan po sa aking tinalakay. Yun lamang po para sa aking parte at maraming salamat.